Hello, Alice sa amin. Big Gage is Ois or in Tagalog. Kamusta kayong lahat dyan? Especially sa mga kababayan kong Pilipino na nandiyan sa Pilipinas. So, pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. And today is my first raw video wherein ipapakita ko sa inyo ang isang typical na bahay dito sa Germany. O yung sasabihin natin na bahay ng isang mahirap na kagaya ko dito sa Germany. So, ano pa hinihintay natin? Los Gates. Okay, so pagpasok dito sa pintuan, makikita natin yung doorknob and itong lock na to. So kung makikita nyo, hindi siya kagaya ng mga lock dito sa Pilipinas. So kapag itong pintuan na to is na-lock na siya from the outside, hindi ka na makakapasok kasi wala siyang pihitan. Kung makikita nyo, yan, wala siyang pihitan. So kaya dapat maingat tayo sa pagdadala ng susi. Okay. Ayan. And then, meron tayong intercom. So, yung intercom na to, pwedeng tumawag yun nasa labas, yung mga courier, or yung magdi-deliver. Ayan. And then, meron siyang lock. So, meron tayong main door sa baba. Pag piners mo tong key sign, o yung key logo, automatic magbubukas yung pintuan sa baba. And ito naman, so kung gusto mong kausapin, yung nasa baba or nasa front door. Okay? Ayan. So, pagpasok natin dito, pagpasok natin dito sa bahay namin, meron kaming isang full body size na salamin. Ayan. Kung makikita nyo, hanggang baba siya. Okay. So, sa likod niya, nandiyan dyan yung mga sapatos namin. Ayan. Ayan yung kay Mrs. at saka yung sa akin. Ayan. Okay. So, double purpose itong salamin na to. Kasi lagayan yung sa likod. So, para hindi rin nakakalat at hindi nakikita yung mga sapatos natin. Sa baba, syempre, timbangan. Araw-araw kasi kami nagtitimbang. Siyempre, to monitor our weight. Yan. 77 kilos na lang ako. So, nag-lose ako ng 3 kilos. From 80 to 77 kilos. And syempre, pagpasok ng pintuan, syempre, dapat bubungad sa atin si God. Okay? So, siya yung mag-greet sa mga tao na bibisita dito at yung mga tao, mag-blessing sa kanya. Okay? Yan. And, syempre, itong binili ko sa Austria nung nagpunta kami doon. So, maganda siya, guys. And, sabi nga nila yung mga kabayo is swerte daw sa bahay. And ito naman, binili ng asawa ko. And hindi ko alam kung ano tawag dyan, pero mahilig siya dyan. So, papaswerte din daw yan. And nagdadala ng Lucky Charm. And this one, meron kaming antik na kabayo. So, nabili din namin to sa Flowmart. No? Yan. Okay. And syempre sa baba, ito talagang hinahanap ko tong baril na to. No, so mahilig kasi ako sa mga lumang gamit and this one is ginamit pa noong 1800s ng mga knights or ng mga kabalyero dito sa Europe. Ayan, totoo siya. So kailangan mo lang siyang ikasa. So ito, pag nagkaroon ng pagkakataon kung pwede ko iuwi sa Pilipinas, iuwi ko siya. And syempre, kung makikita nyo, itong lumang kanyo na to is talagang collection items na siya. So, nabili ko rin siya sa Flowmart. So, ito yung mga rare finds na talagang hinahanap ko kapag lumalabas kami or kahit ako mag-isa, kung may pagkakataon mabili siya, bibili natin. And plano ko rin itong iuwi sa Pilipinas kasi mas bagay ito doon sa bahay namin. Okay, so ayan, pagpasok ng pintuan, ito yung mga makikita nyo sa likod.
Okay, ayan. So pagpasok dito sa pintuan, yung mga nasa likod ko ang bubungad sa mga bisita o sa mga pupunta dito sa bahay. Okay, tara. Bisitahin naman natin ang typical na comfort room dito sa Germany. Okay. So, itong CR na to, roughly mga 10 square meter lang to, pero pahaba. Ayan, kung makikita nyo, nandyan yung aming mga toiletries, may salamin, may pasok, yung aming lavatory, and meron kaming estante dito. So, dyan nakalagay yung mga gamit namin. And itong heater na to, napaka-importante ng heater, especially kapag ka winter. Ayan, so kasama din siya dito, merong pang map. Ayan. So meron siya pasimano, and then yung flash niya is naka-install sa gilid ng padero. And yung bowl is hindi siya kagaya ng mga bowl sa Pilipinas na merong paa. Ito naka-wall mounted din siya. Ayan. And syempre, hindi mawawala ang tabo sa mga bahay ng Pilipino. Alam nyo ba guys na itong tabo na to is imported pa from the Philippines. Okay. Okay, kung mapapansin ninyo, bakit walang bidet ang mga CR dito? Or bakit wala kaming bidet? At bakit kami gumagamit ng tabo? No? Because sa mga German, hindi gumagamit ng bidet. Tissue lang talaga. Okay, so since tayo mga Pilipino, hindi tayo sanay ng ganun, so kailangan may tabo para mas ma-hygienic siya. Okay. So yan, ang typical na toilet bowl dito sa Germany. Now, pumunta naman tayo sa shower. Yung nasa likod ko is the shower. So, that is the typical shower. Yan. So makikita ninyo, 1 square meter lang talaga. So, maliit yung shower dito. And kung medyo malaki yung gagamit, hindi siya ganun kakomportable. Pero since kami, size ng Asian, so kaya naman. Hindi nga lang kasing luwag ng mga shower sa Pilipinas. And after nyo makita ang aming corridor at ang aming bathroom, tara, pasyalan naman natin ang aming kitchen o yung kusina. Okay, so kung makikita nyo itong kusina namin na to, roughly mga 15 square meter to or 18, let's say. So, andito yung aming dining table. So, good for 4. Nung 4 kami dito, nandito yung mga bata, kasya naman. So, nandiyan yung mga wine. Ayan, yung wine. Kapag meat yung kinakain namin, so kapag mabilis malusaw ng meat, shot-shot ka lang dyan. And then yung candies, syempre pagka medyo sobrang nabusog ka at gusto mong magpampaalis ng umay, kuha ka lang dyan. So ito yung ilaw namin para naman kapag kumakain ka, is kitang-kita mo yung kinakain mo. So especially kapag isda yung ulam. So tutok na tutok siya dyan. Okay, so ito yung lutuan per se. Okay, so dito sa Germany, kahit na mahirap na bahay, standard ang induction cooker. Diba sa Pilipinas, kapag naka-induction cooker, pang mayaman lang. So, dito, wala nang gumagamit ng gasol or ng mga burner. Lahat is induction cooker. Mandated yan ng gobyerno ng Germany. And meron tayong exhaust dito. So, ayan, hindi ko alam kung saan ang labas ng usok niyan, pero sa taas daw ng building. And nandito yung mga condiments na ginagamit ni Mrs. kapag nagluluto siya. Sa ibabaw. Nandito sa other side. Andyan din. Okay. For the info, kapag lumipat ka ng bahay dito, hindi kasama yung mga yan. So, ikaw ang dapat nabibili. Unlike sa Pilipinas, kapag tumira tayo sa isang apartment, is meron na talagang kusina at lababo. No? Ito naman yung oven. Kung saan nagbe-bake yung aking asawa ng mga cakes at kung ano-ano pa, mga pie.
Yan. Favorite niya yan. And dito, nandyan yung mga drawer wherein bukod-bukod yung kutsara tinidor. So, lagi kami nag-aaway ng asawa ko dyan kasi nakakahalo-halo. Ayaw niya ng halo-halo. Oso siya. Sa pangalawang drawer naman, nandyan yung lahat ng mga knife. And sa pangatlo, mga kung anik-anik niya, pambake, and mga kasirola kawali. Okay. Dito naman, andito yung mga ginagamit namin pang kape, and then yung asukal. So yung asukal dito is cube. Pero naman ganito na rin sa Pilipinas. No? And then yung standard dito yung lagi kami tissue dapat. And yung aming mga fruits. Hindi ko alam kung ano tawag dito. May kambal pa. And so, mangga, syempre, favorite ni Mrs. And saging. On this side naman, makikita natin yung kung saan yung hugasan ng plato, washing machine, and the microwave oven na ginagamit natin. Okay. So, ito yung aming initan ng tubig. And oven toaster, bread toaster. Then, yung pitchel. Itong pitchel na to, guys, ano to may kasama siyang filter. Kasi dito potable ang tubig sa gripo. Kaya na syempre tayo mga Pilipino, is sanay tayo na mineral or distilled water ang iniinom. Kaya, gumagamit pa kami nito. Pero, kung ayaw mo namang gumamit nito, or pwede namang hindi gumamit nito, kuha ka lang ng tubig sa gripo. Papakita ko sa inyo mamaya. Ayan, we have blender, and then yung aming coffee maker. Ayan, the microwave. And yung mga lababo. So, ito yung typical na lababo dito kasi maliit nga siya. Bakit kaya maliit? So, pinag-aralan namin to. Because the German, hindi sila naghuhugas ng plato kasi meron silang spoon machine o tagahugas ng plato. Pero since tayo Pilipino, medyo expensive kasi yung halaga ng spoon machine. So, hugas-hugas lang tayo ng kamay or ng plato using our kamay. And ito naman yung aming washing machine, no, made by Samsung, and syempre yung Ariel, no, tatak brand na yan sa Pilipinas pa lang. Actually, itong washing machine na to, hindi ko alam gamitin to. So, si Mrs. lang ang gumagamit niyan. And ito naman yung aming platera, no. Sa Tagalog, platera to. Pero out Deutsch, hindi ko alam kung anong tawag dito. Nandyan yung mga ginagamit ni Mrs. Yung mga special glass kapag may mga bisita. Ayan. And this is our refrigerator. Okay. Maliit lang siya, no? Kumpara sa rep namin sa Pilipinas. Ayan, kung ano-ano yung laman lang niya. So, dito, baligtad ang rep. Okay. Normally, ang freezer kasi, di ba, nasa taas. Pero dito, sa Germany, ang freezer nasa ilalim. So, ito yung mga freezer, yung tatlo na yan. And ito lang yung cooler sa taas. Okay. So, itong salad na to, ito yung ginawa ni Macy sa hapunan ko mamaya. And ito naman, sa ibabaw ng rep, syempre yung mga vitamins at mga kung ano-ano na iniinom natin. So, importante yung vitamins sa katawan para hindi tayo magkasakit, especially during winter na usong-uso ang nagkakatrangkaso at nagkakasipon dito sa Germany. So, kailangan mag-ingest tayo ng maraming mga vitamins. So, dyan yung nakalagay para kita agad. And on this side, yung aming special coffee maker. Tasimo ang tawag dito. Yan. So, ginagamit din namin yan kapag may mga bisita na ang gusto is special coffee. Yan. Okay, yung nasa baba is yung aking boots. Steel toe na bigay ng Amazon. Kailangan ko sa trabaho. Okay, ito naman mga box na to, binili namin to last week nung napunta kami sa Slosh. Ipapabagahin namin yan sa Pilipinas. Wala lang paglalagyan, so dito muna sila. Okay, yan. So nakita niyo yung aming kitchen o yung kusina namin. So maliit lang siya, pero masasabi ko naman na maayos. And okay lang or komportable sa dalawang tao. Pagkatapos yung makita yung aming kitchen o yung aming kusina kung saan kami kumakain, now pasukin naman natin yung aming holy ground, yung aming master's bedroom. Tara!
Okay. So, pagpasok dito sa kwarto namin, ayan ang typical na ilaw din yan guys, oh. So, standard na ilaw dito yan sa mga kwarto. Pag lumipat kayo ng flats or ng parang condo, ganyan lagi ang mga ilaw nila. And, yan yung aming master's bedroom. Aming master's bed. So, ito yung kama namin. King size siya. So, kasyang-kasya kaming dalawa. And, itong una na ganito, na square, is typical na German pillow. Ayan, malambot siya, kaya hindi ko siya gusto. On this side ng kwarto namin, nandito naman yung aking aparador or yung cabinet ko, no? Nandiyan yung mga gamit ko sa loob, and so sa side niya, yung mga luggage namin, yung mga gamit namin pang winter, since hindi pa ganun kalamig ngayon, so tinago muna namin yung mga nasa taas, medyo tambak-tambak lang siya guys. And nandito naman yung mga bag namin, yung bag nila ni Mrs. Yan yung bag ko din, na nasa baba lang. Oh. Ayan, and nakasabit yan yung mga backpack ko. On this side naman, yan yung aparador or cabinet ni Mrs. No. Mas malaki siya kumpara sa aparador ko. Kasi alam niyo naman yung mga babae, mas maraming gamit. Kulang pa nga daw yan, gusto pa niyang magdagdag. And dito sa kwarto namin, itong problema dito kasi bawal magsampay sa labas. So dapat dito ka magsasampay sa loob sa walang makakakita. So anyway, pag lumabas naman na siya sa washing machine is talagang halos tuyo na siya. So papatuyuin na lang siya by air dito sa kwarto namin. Yan. So kasi hindi ka basta-basta pwede magsampay dito sa labas dahil bawal. Ito naman yung computer table ko, no. Favorite ko tong globe na to. Kasi dito lang ako nakakita nito. Yung globe ko kasi sa Pilipinas walang ilaw. Pero ito meron. So ito na rin yung lampshade namin sa gabi. So palagi itong nakatapat dyan. Dito sa Southeast Asia para nakikita namin yung mapa ng Pilipinas. Dito yung mga gamit ko sa school. Pati itong memory of security bank sa akin. Nalagay ng mga ballpen. Yung mga books ko sa school nandito din. Mga notebook. May laptop. Yan. Okay, ngayong nakita nyo na yung tatlong part ng bahay namin dito. Yung pasilyo, CR, kitchen, and yung kwarto. Now, pasukin na natin yung last part, which is yung aming sala. Okay, so on the left side ng pagpasok ng main door, makikita natin yung aming sala. So, ayan yung aming sala. Meron siyang wallpaper. And then yung old clock. Yung mga picture frame namin ng pamilya. Ayan. So may ventilador din. Kapag sobrang init, pag mainit, especially kapag summer, nagagamit din siya paminsan-minsan. But most of the time of the year, hindi siya nagagamit. Ayan. So meron kaming mga special na kandila dito. And yung pampabango ng bahay. Ayan. So yan yung aming sala set. Simple lang. Sabi ko nga sa inyo, pang mahirap lang. Maraming unan kasi syempre mas masarap maupo at manood ng komportable. So yan yung alaga ni Mrs. na halaman. Monstera ba ang tawag dito? I'm not sure kung ano yung tawag dyan. So pakicorrect na lang ako kung alam niyo yung tawag dito sa halaman na to. And so on the corner, meron kaming lampshade dyan. And yung old na souvenir plate. Okay. So nabili din namin to sa Flowmart. And eto, hindi ko pa nahahanapan ng magandang lugar. So made of wood siya, puzzle. So plano ko tong iuwi sa Pilipinas kaya lang sana hindi siya magkasira-sira. So for the meantime dito, hinahanapan ko ng magandang space. So dahil maliit nga yung bahay namin, dyan muna siya sa gilid. And ito yung isa sa mga rare finds na gusto ko kasi bata pa lang ako nung huli akong nakakita nito, no. Meron kaming ganito dati sa Pilipinas nung bata pa ako Kaya lang dahil sa kalumaan na nasira siya, ito yung turntable. Okay. Buo pa siya guys, gumagana pa siya. Yan.
So gusto ko rin siyang iuwi sa Pilipinas. I hope sana makaya. And on this side ng sala namin, dito naman yung aming entertainment center o yung aming TV. Oh, so Samsung siya. And sa baba yung mga cabinet. Meron siya mga drawer. Okay, yung mga drawer na to, dito nakalagay yung mga importanteng dokumento namin. Yan. Okay. Yan. So marami kaming mga lagayan ng gamit dito sa bahay. Kaya kahit maliit siya, okay lang. And itong painting na to, isa sa mga favorite ko to. Dahil ito talagang, nung nakita namin to, talagang hindi na namin siya binitawan na hindi mabili. So, plano rin namin itong iuwi sa Pilipinas. And dito sa side naman na to, ito yung lagayan namin ng wine. Ayan. So, yung mga Kendall Misis, and yung mga rare finds na wine, at saka yung mga maliliit na wine, andyan. Okay. Yan yung aking dumbbell. Kapag gusto kong magpamuscle, gagamitin ko lang. Okay, Loite. So, tapos na yung ating simple house tour. Naipakita ko na sa inyo yung typical na bahay dito sa Germany. Mga common people, no? Dito kasi sa Germany, sa 100% ng population, 70% is nagre-rent. No? And meron silang logic for that. No? So, only 30% is yung nag-own talaga ng mga house and lot dito sa bansa na to. But 70% of the population, especially the young ones, mga nagre-rent lang sila. So, I would like also to share yung sistema dito sa Germany sa bahay, no. Kapag kasi sa 48 square meter, limited lang talaga sa 2 tao ang pupwedeng tumira. Okay, unlike sa Pilipinas, pwede yung 5, 6, 7 hanggang 10, di ba? Dito, nasa batas nila na 48 square meters, 2 lang. So kung makakarating dito yung anak ko, kailangan naming mag-move at lumipat ng bahay. Okay? And mamomonitor yon ng law nila. Because lahat ng Auslander dito o yung mga foreigners, may record sa munisipyo or sa city. No, sa city hall. And regulated talaga yon. So, ibig sabihin, walang ligtas. No? Unlike sa ibang bansa, hindi ko alam kung pupwede na sumobra sa 2 ang isang 48 square meter na flat or condominium. Pero dito, mahigpit talaga ang batas na 2 lang ang pupwede sa isang 48 square meters na bahay. Ayun. So, I hope nagkaroon kayo ng konting idea kung ano bang itsura ng bahay dito sa Germany na typical na bahay ng isang mahirap na tao. Okay? And I hope nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea ano ba ang itsura ng mga bahay dito sa Germany. So, kasi syempre yung mga nakikita natin sa YouTube or sa mga movies na sobrang gaganda at malalaki, syempre iba yon. So, yung mga typical na tao na kagaya namin dito na Auslander or foreigner is ganito yung mga bahay na tinitirahan. Some yung mga matatagal na dito, yung mga 20 years, 30 years na dito na mga Pilipino, meron na silang sarili-sariling bahay, no, which is sobrang mahal, no, milyong euros ang halaga. So, but for us, since bago lang kami dito, yung wife ko 3 years pa lang and ako is 9 months or going 9 months pa lang. So, talagang hindi pa kaya na mag-avail or bumili ng bahay dito sa Germany. Siguro kaya hulugan pero hindi siya priority sa ngayon because ang priority namin talaga is the education ng mga bata and yung kabuhayan pa rin sa Pilipinas na naiwan namin doon. Okay. Marami pa akong gustong i-share sa inyo sa mga susunod kong content about dito sa Germany. And I hope nagustuhan ninyo yung content na ito. And kung nagustuhan niyo yung content, paki-like and subscribe to my channel.
And kung hindi naman, okay, scroll up and God bless you all. So again, this is Oli in Germany. Tschüss!